Maaga yun nag-deliver ng Bukawi. Ayan, ayun, ganda oh. Puro ganyan, no? Oo. Wala pa rin. Ano, order ka na lang sa akin. Hindi. Di ba lalatagan ng puno yan? Ang puno ko doon nasa 1,000. Puro ganyan. Kaya nga eh. 76 lang, boss. 17. 6. Sige, sir. Salamat. Okay, thank you. Ayan. Maganda yung Bukawi niya, makakapal. Dating 18 yan, ngayon 19 per piraso na. Ito yung pangluluhan natin, oh. Maganda, oh. Oh. Ito tama sa sukat. Yan, solid. Ito yung magandang pang ano, pansulukan. Ayan. Yan. Oh, sakto. Pati yung taas niya. Ito guys, itong Bukawi namin na to, pinasobrang ko to. Kasi kung minsan, hindi natin maiiwasan, may mga nakasingit na maliliit na hindi pwedeng ilagay. Lalo na yung mura. 600 plus lang ang kailangan namin yan, mga nasa 660 or 70. Sobra tayong 40 o 30 piraso. Kailangan ito sulukan natin, medyo nakapahiga siyang ganon. Tapos dito medyo nakahiga pa rin siyang ganon, kasi para may puwersa. Yan. Okay, para po sa mga nagtatanong at nagme-message sa akin, ito po ay kalahating hektarya. Kaya lang hindi namin natamnan, nagtira ako ng pastulan ng kambing doon. So ito kulang-kulang kalahating hektarya. Sa ngayon gumagastos na ako ng 70 plus. Simula paggroto, stable, pagtudling, plastic mulch, kawayan, Bukawi, alambre. Kasama na po yung alambre doon sa 70,000. Siguro mga nasa 76, 75. Hindi pa ako nakakabili ng alambre pero kasama na doon. Kumpleto na. Tatayo na lang namin. So yan po yung gagastusin natin sa basal, bagong tayong balag sa kalahating hektarya. So kung isasama pa natin yung mga pataba, gamot, siguro abutin ng hanggang 100 mahigit. Siguro makakapitas na tayo doon, 100,000. What more pa yung isang hektarya, diba? So malaki din talaga puhunan. Kaya hangga't maaari tibayan natin yung balag, kasi malaking gasto sa una. Kailangan pakinabangan natin hanggang 3 years, lalo na pagka maganda yung mga kawayan, Bukawi na ginamit natin, alambre. Tatagal siya hanggang 3 years. Kasi yun sa farm 2, magti 3 years na sa July. Hanggang ngayon napapakinabangan pa namin. So wag po natin tipirin, kasi tayo rin ang makikinabang pagka first class yung mga gamit natin. Ibig sabihin matitibay. Mamaya siguro bibili na ako ng alambre. Baka kung matatapos, hindi siguro, baka bukas na. Kasi magbubutas pa kami dito, tapos tatayo pa namin yung mga poste. Baka bukas na siguro.
Yung alambre po ay nasa 2,000, yung huling bili ko 2,200 o 2,300 isang rolyo, yung size 12. Mainam din po yung size 10, kaya lang medyo mahirap ng ano yun, masyado na makapal. Pang serga pwede yun, size 10. Ito, nagpadagdag pa ako ng kawayan. Yung mga maliliit ipanggigilid ko na lang. Bali ano yan, 130 piraso. Pagka kasi nag-deliver ng ganyan, hindi lahat pwede, pero meron at merong aalisin. Kaganon din sa bukaw eh. Ayan, bali ngayon umaga nagano lang kami, nagbutas lang. Tapos mamayang hapon nakatayo na yan, tatayo na namin yung paikot na yan. Tama, hanggang bukas makakabili ko ng alambre. May pitas kasi ako bukas eh. Yan, kagaya ng nandito pinalitan ko. Ito yung lalagay natin yung malalaki. Panggigilid ko tong mga maliliit na to. Ito kasi lalo na pag medyo manipis ang dulo, pag ito tinalian natin ng alambre at hinigpitan, tas may hila pag may load na, babasagin niya yan. Lalo na yung alambre natin medyo malalaki, kaya kailangan talagang puno. Yan, kagaya niyan, mga puno makakapal, hindi niya kayang basagin. Bisitahin ko lang tong mga tanim namin dito. Walang tao dito eh, nag-day off sila. Mamaya pa dating, mamayang hapon. Tahimik ang puno ngayon, walang tao. Bumaba ang presyo ng talong, bumaba ng 5 piso. Ito, basa pa naman, di pa naman siya ganun tuyo. Sana sumulong bukas. Ito, nakakapitas na ako dito sa pahabol ko. Oh, ganda ng bunga. Dati wala pa ako napipitas dyan eh. Oh, wala nang tusok guys. Oh, wala na. Basta nakuha natin yung tamang gamot, tamang timpla, hindi man natin makuha ang 100%, pero mababawasan. Ayan, kagaya niya, no? Every 4 days lang ang spray ko kapag kapitas. Wala nang masyadong tusok ko. Ano palagay nyo guys? Kaya nito yung 100 mahigit bukas, 100 kilo. Oh, ganda ng bunga. Ayun, may nakita akong dilaw. Ito isa. Yan oh. Ito dati na to kasi malaki na siya eh. Oh. Medyo maano na tayo magpitas niyan. Tumataas na eh. Madalang na yun sa baba. Dito maluwag na tayo pumitas. Nakatayo na. Ay, ito pa pala isa. Oh. Pero hindi kagaya ng dati. Talagang pagpasok mo, ang daming dilaw. Pang-anim na pitas bukas. Pwede pa yung ampalaya ko. Makakasurvive pa yun hanggang sa makalawa. Basa pa eh.
dahil sarado na sila sa taas, hindi na masyadong nabibilad. Tumatagal na yung tubig. Balik tayo sa farm 1 kasi yung balag doon minamadali natin at meron tayong nahabol na buwan, araw. Hindi tayo pwedeng abutin ng ano doon, ng tag-ulan. So guys, ito naggawa ko ng listahan habang nandun ako kanina. Mababa pa pala yung sinabi ko kanina, 70 plus. Ito yung listahan ko talaga. Ayan, para po sa mga nagtatanong, nagme-message. Unang-una po yung stable 4,000, yung pabaon 5,600. Pero hindi namin naubos yung 5,600 na pataba na yon. Tapos yung pinadisgo ko 2,500, yung buto ng ampalaya 15,000, 15,500. Tapos pinabalsa ko to, pinalinis ko yung damo 1,000. Roto 2,500. Tapos yung kawayan natin 14,000, 14,500. Plastic mulch 11. Alambre kinuwenta ko sa 1,300. Estimate ko lang pero hindi pa ako nakakabili, nasa 12,000 yung 5 rolyo. Tapos yung bukawi natin 13,300. Yung pang serga, yung tarak 22. So yung total 84,000. Tama, kung aabot siguro ng 100k pumipitas ka na dito sa kalahating hektarya. At take note guys, yung nilista ko pala na yon, hindi po kasama yung pagkain doon, at saka yung gasolinang gagamitin natin, yung diesel sa patubig, hindi po kasama yun kasi hindi ko sinasama sa kanila yon. Sa akin na yon, sagot ko na sa kanila yon. Siguro sa pagkain, depende. Sa pagkain medyo malaki din, lalo na pag marami kayo. Kami sa farm 2 anim, minsan nagpipito kami. Yung 15 to 20,000 a month sa pagkain, i-budget mo na. Kung mas marami pa kayo, mas malaki. So yun, isama nyo na rin po sa listahan. Sir Jim, bakit kailangan mo pang banggitin yung mga presyo? Kasi po maraming nagme-message sa akin, Sir Jim, magkano bili mo niyan? Sir Jim, magkano yung nagastos mo? So yung paliwanag ko na to ay para sa marami na po. Yung mga may solar, ang paldo ngayon, yan, wala kang gagastusin sa konsumo ng diesel. Ito, pagka ganito kalaki yung farm mo na ampalaya o gulay, kalahating hektarya, lalo na ngayong April, mabilis matuyo ang lupa, tapos matagal umusad ang tubig dahil tigang nga, mabilis matuyo. Siguro kada patubig mo nyan, papalo ka ng 1,000 sa presyo ngayon kada patubig. Pagka ganyan, lalo na pag malalaki na yan, pagitan ka lang ng 2 days patubig ka, o 3 days patubig ulit yan. Kaya mamumuhunan ka rin sa diesel tsaka sa mga gasolina, sa mga spray, grass cutter, yan. Okay, solved na yung mga poste natin. Okay na. Tapos uunahin po natin yung alambre dyan bago yung bukawi. Yun ang susundan natin para diretso siya. Minsan kasi pagka walang guide, lumilihis yung lumilihis yung pagbaon ng bukawi. Oh. So yung paglalagay po natin ng alambre, mauuna yung serga muna para pag hinila yung alambre hindi kasama to. Tama na yung serga ang pagganyan. Ayos, solve na yung natin, yung pundasyon. Ito yung pinaka-pundasyon ng balag natin, yung mga poste na yan. Yan ang magdadala dyan.
Tapos yung dito sa pamakpak namin, usually yung ginagamit namin bukawi din. Pero ngayon may sobra tayong kawayan. Kaya lang kawayan yung duluhan kasi pagka patagalan nababali siya pag mabigat na. Magkabila puro kawayan, tapos kabilang dulo hindi pwede bukawi. Hanggang dito yung pamakpak natin, oh. Sakto. Subukan naming patubigan tong isang tudling kung gaano katagal. Tingnan natin kung gaano katagal lang yung isang tudling. Mag-aalam rin na tayo bukas. Mura kunyari na meding tayo, Jimmy ah. Nagkano yun tayo? Aldo, ginamit kanita. Ba, luyang Aldo. Alo, isang halos pangkapon, meding yan mo. May itas atin yung bill, kuryente bill tayo. May gityan $5 526. Ba, mura yan mo. Kesa kaya diesel ba? Diesel kapit na yang Aldo ito. Lalo na yan, hindi ka malin diesel. 526 yan. Tingin mo po, tayo na mandar. 40 yan mo, 41. Alin, no solar yung seli mo, kasali siya na sa ano. Kahit kaso mga 70. Pa nga, tinog kami kayo ni. Solar pa rin, 80, 70 eh. Mga nangyaring karagol, oh. Una yung diferensya kanito, nung halimbawa, kulimlim, ito yung maasura ka rin. Sige, bomban mo niya. Bomban niya, ito. Magbabag yan. Yan, ayan na. Ayan na. Napakukulkulanin. Lakas oh. Kulkulanin eh. Kulkulanin. Mabilis lang. Mabilis lang to. Pagka nakagawa kami ng kanal doon tsaka dito, makukuha maghapon siguro to patubig. Sabi nila palang din ano. Yan, hindi masyadong malakas. Sakto yung kanal, trek. Sakto, abot na abot yung tudling eh, oh. Ano, mabasa ito yung ano. Mababasa yan pagka ganyan. Oo. So hindi pwede yung ganito itututok namin sa ano, masisira yung tudling. Gagawa kami ng kanal na tutukan ng tubig talaga. Huhukayin niya eh, sobrang lakas eh. Oo. So itong gawin na to mataas. Diyan po tayo, yan pantok niyan. Diyan tayo gagawa ng kanal, daanan ng tubig para hindi tayo nagtututok ng hose dito sa mismong tudling. Kaya niyang agusan eh, oh. Tapos isa dito. Okay na siguro yung dalawa kasi doon pababa na siya eh. Lumabo siya, oh. Bilis, oh.
Okay guys, gusto naman po ulit. Maraming salamat. Kita-kits sa Jen. Yung kagaya niyan, yung mga nakataling ganyan, hindi naman pwede to. Meron at meron nakasingit, ibig sabihin hindi natin maiwasan, kaya kailangan may pasobra.